Good morning. So today is January 18. It's the 10th day and it's the blood test day. So we already had our blood test run 10:15 a.m. So it's currently ba? It's now 11:20 something. So 11:30 lalabas yung result. So we are here in the parking lot waiting. Pero nandito na kami sa clinic, ha? Ayan. So, let's see what is the result. Please pray for us! Lahat daw siya ginakabahan. And we're back! Sorry. It's, we had our result na 10, 0, ring 10. Asan na yun? Asan na yun, Papa? 11:49. So, ito na dito. Nasa loob. Ayan. So, we have a good score. We have a good score. Tama yan. Yung, nila na, anong score? Ano ba talaga? Yung result for HCG is very good naman siya. So, after 2 weeks, pero hindi pa siya nagtatapos, guys. After 2 weeks, babalik kami sa clinic to, ultrasound pa no? Kasi, i-check kung may gestational sac. Kasi, syempre baka kasi chemical lang siya, pregnancy, something like that. Kasi due to the medicines that we take or ganyan, something like that. So, let's see ang progress niya inside my tummy. Step 1 is complete! Kapit ka lang na, kapit lang. Ayun, so we're happy. Hindi lang halata. Kasi busy sa paghahakot, pero yeah. 50 yung average, 50 plus, 50 and higher. So we got 306.6. Diba? Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you. So, ayun. So, next na nating goal is gestational sac. Ayan, kumapit ka. Magkaroon tayo ng gestational sac. Dapat talaga pagpasok pa lang ni Sensei, meron na kagad siya nakita. Wow! So, mag-ultrasound. So, ayun. So, yes. Next namin is after 2 weeks from now. So, yeah. That's it. Thank you, Lord. Thank you so much. That's it for the update. Bye. Bye-bye. So, good morning, guys. Today is January 30. It's our clinic visit 2 weeks after 2 weeks. Kasi akala namin 31. Yun pala 30 ang schedule. Buti na lang nakita niya. So, ayan. Na-risked kami ng aming mga Yasumi. So, ayun. So, what are my symptoms, Papa? For the past few weeks. How is it? Appetite. Yeah. Mga usually, yung lang naman, yung mga a week after pa lang. Medyo okay naman. Ay, hindi na ba? Yung parati akong Parati. Ganyan ako sa video mo. Parati akong pagod. Parang madali ako mapagod. Ginahapo ako. Tapos, pero okay man ang appetite ko last week, diba? And, ngayon lang naglala yung parang ngayon lang naglala yung diba? Yung parang food aversion ko, tsaka yung nagapili ako ng pagkain, tsaka yung somehow yung nausea, yung parang ako naduduwal-duwal, nasusuka-suka. So ayun. So, ngayon natin malalaman if merong gestational sac ang si Chan-Chan. Ayan. So, si Papa hindi siya nervous. Nako, medyo lang. So, ayan. Lapit na kami sa clinic.
kaya binaba ko yung phone. Schedule namin is 11 a.m. So, ayun. See you later guys for our update. Papa. Bye. Bye. Hello guys, we're back. We are literally outside our apartment in the parking lot. And the result of our ultrasound is here na, and taran! He's there! It's there, it's there, it's there. Ayan. So, ano siya? Meron na siyang gestational sac. Pero hindi pa rin kami masyadong confident kasi ang next na on the list is the heartbeat. Kailangan malakas yung heartbeat niya, and ang size niya is at least 1 to 2 centimeter. So, ayun. So, kailangan siyang i-size para para ma-complete na namin na yung process na checklist na okay yung pregnancy, and then pwede na kaming i-refer sa OB. Ayun. Na tapos say bye-bye na kami sa clinic. Ayun. Kasi kailangan nilang i-check muna yun bago mag-proceed sa sa OB clinics. Ayun. So, our next appointment will be after 2 weeks again. And so, most likely it's February 10, around 3 p.m. in the afternoon. So, mag-work lang ako siguro ng morning, and then I'll just wait na lang. Yan. So, ayun, that's for our good news for today. So, I'll see you on the next update. Kasi kakain pa ako kasi hindi ako kumain kaninang umaga ng kanin. Kasi pag umaga, parang wala ako masyadong ganang kumain. And then, na-overwhelm ako sa lahat ng naaamoy ko. Basta, mainit ang ulo ko. Kasi, parang, I don't know, tapos gutom ka, pero hindi mo alam kung anong gusto mong kainin. May gusto kang kainin, pero pagtingin, parang ayaw mo nang kainin. Basta, tapos overwhelming ang, basta, okay naman ako sana nung nung January 25, 26, ganyan. Medyo, kaya ko yung hindi ako ganito ka maselan sa amoy, sa mga ganyan. Tapos, nung 26 kasi nag-celebrate ako ng birthday ko because January 29 kahapon, birthday ko na talaga. And then, so I advance celebrated it with my friends and family, ganyan. And then, nagkaraoke kami. Tapos pagkagabi, sabi ko, parang hindi ako masyadong nakaramdam ng symptoms today. Ganyan sabi ko. So, I checked. Sabi ko, gusto ko mag-pregnancy test ulit. Kasi ganyan ako ka-anxious. Kasi even after nung HCG test na blood test, after 3 days, nag-check ako, nag-urine test ako, pregnancy test, and it's positive. And then after nun, yung 26, sabi ko, baka parang alam mo yun, kasi parang hindi naman ako masyadong natamaan ng mga simptomas. Hindi siya intensify or something, so nag-worry ako. So 27, bumili si Kenneth ng pregnancy test, and I took it. Actually, ang ginatok kong pregnancy test, gabi. Kasi yun yung available time ko kasi nag-work na ako sa morning, and then availability rin ng pregnancy test, ganun. So I took it, and it's positive January 27. Sabi ko, meron pa pala, dyan pa pala. And then, pagka Monday, parang, di Monday, di ba yun, 27 ng gabi. Pagkabukasan, 28. Doon na nagsimula ang lahat. Parang na-intensify yung morning sickness ko, yung pang-amoy ko. Basta, parang getting up to, getting up every morning, tapos pag magkain. Struggle siya for me. But syempre, sa work, antok ako the whole day. Antok ako, wala akong masyadong energy. The first week after nung HCG test, parang hingal ako lang.
alam mo yung konting kilos ko lang parang, or pag nahihingal ako, parang napapagod ako kaagad. So I take it day by day na lang and then slow down my pacing as na like hindi ko dating ginagawa naman. So yun, I have to remind myself that I am carrying kasi nga wala akong masyadong maramdaman, kaya I feel na parang alam mo yun, walang napaka-relax. Pero ngayon ewan ko parang na-regret ko tuloy na parang di-question ko na kung andyan ba, wala ko kasi ako symptoms. Ayan na. Kaya be careful what you wish for. Pero I hope na na siya, mag-lie low na, kasi hirap. Lalo na pag sa work ka na, ginugutom ka every now and then. And then, syempre, hindi naman ako pwedeng kumain. Kaya, mga biskwit lang, ganyan. Pumunta ako sa locker and then kumakain ako ng piece by piece, tapos inom ng tubig, ganyan. Tapos pagod, ganyan. Kahit hindi naman masyado nakakapagod yung trabaho ko. Ato kaya ba? Gising lang. Ayun. So, after nito, pupunta na kami sa immigration kasi kukuha na din ako ng kasi my visa has arrived already. So, yeah. More positive news in the coming days and for our next update. So, that's it for today. And I hope to see you again next time. Bye!ここにですね、白い丸い部分があって、ここにちょっと塊ありますね。これ見えますかね、動いてるのが。これ心臓です。だからちゃんとそこに赤ちゃんがいますね。問題ないです。ここですね。大きさは7ミリぐらいですね。So, hello guys! So, today is February 10. It's actually, we are, as you can see, in KFC. Kakatapos lang namin ng aming clinic visit. So, ito na yung pangatlo. So, the doctor is checking the heart of the baby, of our baby. So, ayun. Ito na siya. Ayan yung heart niya. So, sabi naman daw ng doktor, wala namang daw problema. So, andyan, merong heart si baby. Diba? So, ayun. Akala ko maririnig namin yung heartbeat. Akala ko yung heartbeat na mga heartbeat rate ang hindi pala. O, yun ang asawa ko. May bit-bit na KFC kasi gusto ko kumain. Ayun. So, ayun lang naman. Okay naman daw. Wala naman daw problema. So, update ko lang kayo sa aking para pa first trimester. Hi, Papa. Hello. Ayun. So, meron na siyang heart. So, ang next would be, our next appointment would be next week. Papa? On February 21. It's my husband's birthday! Yung size naman ng baby. Kung okay ba? Kasi ideal nila is 1 to 2 centimeters. So I hope na despite my morning sickness and all the sickness in the world sa buntis. Ma-aim natin na magkaano siya ng 1 centimeter to 2 centimeter. So ayan. That's it. I'll eat na my burger. Okay, bye Papa. Bye bye. Bye.